Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpala at maulang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Isa pong karangalan na makasama kayo linggo-linggo, 42,047 barangays upang pag-uusapan natin ang mga DILG opinion at saka mga provision sa local government code. Dito lahat yan sa barangay tayo. Una sa lahat, nandito tayo ulit sa ating special greetings episode saka special message po sa inyo sapagkat tambak na po ulit ang mga nagbigay ng kanilang mga greetings at kami naman masaya ho kayong pauunlakan sa inyo pong request na kayo mabati sa show. Pero bago po lahat yan, in behalf of Kapitan Don Francisco, SK May Salazar at saka kay Kagawad Marie Formentera, nais po namin sabihin sa inyo na meron kaming nakalagtaang batiin noong huling episode po namin. At yun po ang ating ginagalang at minamahal na DILG Secretary Benher Abalos. Happy birthday po sa inyo. Alam namin na nag-celebrate po kayo last week kasama ang ating kapitan, si Don Francisco, at alam natin ang mga local government officials ay natutuwa na kayo po ang naandyan sa Department of Interior and Local Government. Speaking of sa ating pong galawan sa barangay and local government. Nasabi ko at nabanggit po ko po nung last episode na wag na ho tayo sanang sumakay sa mga sinasabi ng ating mga mambabatas na itong 6 years kinakailangan dahil kailangan daw natin ng 6 na taon para matapos ang ating trabaho. Na sinabi naman natin na isang malaking kalokohan sapagkat hindi man tayo gumagawa ng kalsada, hindi man tayo gumagawa ng isang building o kaya ng isang project na napakalaki na abutin ng 6 taon. We only serve yung pong sinasabi lamang ng provision sa local government code at sinabi nga po natin na ang mga bagay-bagay na yan, kung gusto po natin tumulong kahit 1 month, 1 year ka lang nakaupo, marami na po tayong magagawa kung yan talagang intention natin habang nakaupo tayo. And in line with that, kasi nga po mayroong proposal na 6 years. Hindi na dapat natin sinasakyan yon sapagkat hayaan na natin ang mga nakakataas sa atin na mag-push ng ganong mga bagay. Sapagkat kung sasamahan natin yung usapan na ganyan, na sasabihin natin sa taong tama sila, kailangan namin 6 years para maraming magawa, hindi tumataas ang antas ng usapan ng bayan. Lalo lang nating, tayo lang ang nag-uutuan. Alam naman natin hindi totoo yun. At saka ito nga po, nalulungkot ako na meron pa akong nakita na isang sangguniang kabataan, SK, sa isang probinsya, na nagpasa ng resolusyon at pinost pa nila sa Facebook na sinusuportahan nila ang 6-year proposal. Para sa mga SK yan, yung 6-year proposal na yan, sinakyan nila at nagpasa sila ng resolution para daw magkaroon ng drive. At ngayon nga po, naka-receive kami ng, naka-receive kami ng isang invitation sa isang malaking grupo, ABC League, sa barangay na magkakaroon ng malawakang pagkikita ngayong Agosto, na ang layunin magkaroon ng signature drive para mapaisagawa o mapabilis aring 6-year fixing of term limits para sa mga barangay officials. Alam niyo, ang mga legislators nagpapasa ng batas para po sa taong bayan. Hindi ho yan para maging self-serving sa atin. Yung mga ganyang mga signature drives, self-serving po yan sa mga nakaupo. Hindi ho magandang pakitain yan o hindi ho magandang advokasya kung pinupush natin yung isang bagay na magiging para sa atin, para sa ikabubuti natin o para sa kapakanan lang ng iilang elected at hindi para sa bayan. Yun ang tinatawag na self-serving. Kaya nakakahiya yung
mga ganong klaseng advokasya, signature drive. Akalain mo, hayaan nyo na ho yung mga senador dahil yan ho yung pinupush. Kung matuloy, di maraming salamat at may extend tayo ng 6 years, 7 years, 10 years, 3 years, kung ano man. Hayaan nyo ho sila. Pero para sabihin niyo sa taong bayan na magkakaroon kami ng signature drive, sasabihin nyo sa mga senador at sasali pa tayo sa usapan na yan na alam naman natin na politically motivated, hindi ho talaga maganda. One of the hallmarks of a great politician or one of the hallmarks of a great character when it comes to public service is delikadesa. Kailangan ho natin magkaroon ng delikadesa naman sa harap ng taong bayan dahil tayo ay servidor nila. Hindi ho tayo paganon po ang servisyo natin sa kanila. Anyway, wala naman ho tayo magagawa kung yun ang gustong gawin ng iba. So, doon na lang po tayo sa legal na usapan. No? At meron nga tayo dito pag-uusapan ngayon na DILG opinion na alam ko marami sa ating mga hagawad ang matutuwa. At ang tanong po nyon whether the sangguniang barangay nor the sangguniang panlalawigan or the sangguniang panglungsod has the scope or power to conduct a legislative inquiry relative to legislative oversight. Ito ho yung inquiry in aid of legislation. Kung nakikita nyo po yung Senado at saka yung Kongreso, nagkakaroon sila ng investigasyon, may nakikita silang anomalya within Congress or within any government agency na inaakala nilang pwede sila magpasa ng batas ayon sa findings ng legislative inquiry na iyon. Okay? So ang tanong, Kagawad Butch, kami pong mga hagawad dito po sa probinsya, nalaman namin si Kapitan ganito, ganyan. O kaya yung sekretary namin, si Treasurer, ganito, ganyan. Pwede ba kami magpatawag ng legislative inquiry o investigasyon para po malaman namin ang katotohanan at maparusahan ang mga nagkamali? Yan, maganda po yan. Maganda po yan sapagkat ang tanong kung trabaho po ng mga hagawad yan. Okay, sa ngayon, there is no specific provision in the Local Government Code, yung Republic Act 7160, expressly granting the oversight powers to local legislative bodies. Ibig sabihin lang ng expressly granting the oversight powers, yung express, ibig sabihin nakalaan ba sa Local Government Code provision na meron kayong power na gano'n? Wala po kayo. Pero, the power is implied in the power to review the executive budget. Di ba nagre-review kayo ng mga budget? Yung mga yung mga appropriation power ng council. Hindi ho ba? So, implied. Ibig sabihin, matik. Matik po yun. Na pwede ho kayong magtanong in the exercise of your power to review the budget. Pwede ho kayong magtanong, Mr. Kagawad, bakit 3,000 seeds ang kailangan pero 20 hectare ang lupain? Bakit ganito na gastos, Kapitan? Yung panggasolina sa MOOE, 50,000 a year. 3 na naman ang tricycle natin para umikot sa barangay. Mga ganun po ba? Na nakikita nyo medyo may anomalya, pwede hong itanong. Okay? Thus, ang council o any committee sa sanggunian may conduct investigations kapareho ng Kamara, ng Kongreso, at ng Senado. Meron silang power to invite people. Okay? Para humingi kayo ng sa sanggunian, pag ayaw dumalo, humingi kayo ng contempt powers sa RTC, mga trial courts, okay? Sa mga korte ng city. Okay? Pero pwede lang ho kayo mag-invite. Yan po yung sanggunian, ha? O yan lang po ang pinag-uusapan natin sa DILG Opinion number 22. Paano naman ang Barangay Council? Okay. Punta na tayo sa DILG Opinion number 22 noong 2009 na promulgate ng dating Secretary Eduardo Año. Kamakailang administrasyon lamang to, kaya napaka-fresh pa nitong DILG Opinion. At itong opinion nila tungkol sa barangay.
the Sanggunian, except the Sangguniang Barangay, ulitin ko, except the Sangguniang Barangay, may exercise only legislative functions, are invested with dual functions, namely legislative powers and quasi-judicial powers. Okay. Ang legislative powers na sinasabi dito, yung mag-i-enact kayo ng rules, regulations, ordinansa. Okay. Sa Sanggunian yan, ha? At meron silang quasi-judicial power to investigate, pero wala pa silang power to compel or decide, o wala silang adjudicatory powers, meaning the power to decide over dun sa mga findings na cases. Ang Sanggunian, ang nakalagay dyan, except yung Sangguniang Barangay. Ang Sangguniang Barangay, wala ho silang power to have an legislative inquiry or the power to investigate several people or the kapitan or the secretary kung meron silang nakikitang anomalya. Wala silang legislative investigative powers. Wala ho. Pero matik yan sa inyong pagtatanong pagdating ninyo sa budget hearing ninyo, magtanong na ho kayo ng magtanong. Yung sa Sanggunian, na sinasabi ko pang powers nila, yung quasi-judicial powers, meron ho silang power to investigate, pero wala silang power na magparusa o magdesisyon laban sa mga findings nila. So, ang pinag-uusapan lamang sa quasi-judicial power ng Sanggunian, Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglulungsod, Sangguniang Panlalawigan, to shed light o magbigay ilaw sa isang malabong usapan na yung pangyayari kailangan bigyang linaw na wala namang kahihinatnan. Hindi lalo lumabo. Patawa ko lang po yan, pero ganun talaga nangyayari. They have the power to investigate, pero hindi sila pwede magparusa, and they have no adjudicatory powers. Pero ang power ng Sanggunian, yung mas mataas sa barangay, yung tatlo yon, city, provincial, at saka municipal, pwede na ipatawag ang mayor, who is duty-bound to furnish the necessary information or paper or data needed by the Sanggunian. And the Sanggunian can compel the appearance of its subpoena powers in relation to Section 65 of the Local Government Code. Meaning sa Section 65, pwedeng sabihin nila, yung tao mo, mayor, gusto naming imbestigahan. Pwedeng humingi ng subpoena ang Sanggunian, panglungsod, para ipatawag yung tao na yun. Ngayon, ang tanong, paano kung ayaw pumunta? Yun ang problema. Walang power to punish. Kaya halimbawa, Mayor, si Konsehal Butch Serrano, gusto naming siya ang pumirma sa Appropriations Committee at nakita namin dito, ayon sa aming investigasyon, nagkasala siya at umover siya ng 50,000 pesos. Yun ang sa tingin po namin, pwede po namin patawag si Konsehal Serrano sa council. Sige, ipatawag niyo, pasabihin niyo, humingi kayo sa korte ng pansabina. Okay, pinadalhan po ako, ayaw umattend. Di bala kayo, wala naman kayong power to punish a certain official or individual to appear in your inquiry. Wala ho. So, lahat po yan, wala hong kinalaman ang barangay. Wala ho kayong investigative powers. Kahit ano, ang sa atin lang barangay council, ang Sangguniang Barangay, the power to enact rules and regulations, mga barangay ordinansa lang ang ating ipinapasa. So, anong kinalaman nito? Yun ang pinakatanong. Anong kinalaman nito, Butch? Kagawad Butch, kung halimbawa meron kami nakitang anomalya sa barangay. Halimbawa, kung meron ganon, at meron kayong mga papeles tungkol dyan, at meron kayong proof of any wrongdoing, sa tingin nyo lang, pakiwari ninyo merong konting wrongdoing, ang Sangguniang Barangay pwedeng pumunta sa Sangguniang Panglungsod at doon nyo isasubmit at doon nyo uudyukan ang mga konsehal doon na imbestigahan ng inyong barangay of any wrongdoing na sa tingin ninyo ay nagkakaroon ng anomalya nga. Ang problema lang din dahil nga sa politika, hindi mo masabing kikilos ang Sangguniang Panglungsod o Panlalawigan o Sangguniang Bayan, sapagkat sa politika, ganun na nga ang sinasabi natin, manok-manok,
kampihan, pwedeng upuan yan. Halimbawa yung committee chairman ng Appropriations Committee na nag-o-oversight sa budget ng mga barangay, pwede kong sabihin tayo, wala akong pakialam sa inyo, kakilala ko si Kapitan, close kami niyan. Pwede kong upuan. Which is usually, ayun po ang nangyayari. Pero yung basic question po na tinatanong sa atin ng mga hagawad, meron ba kaming power to investigate? Wala po. Wala ho kayong power to investigate anyone. Ngunit, halimbawa merong ginawa sa inyong masama o namura kayo o halimbawa abuse of authority, pwede nyo ibato yan sa sangguniang panglungsod. Sa sanggunian na mas mataas sa inyo. Through your ethics committee. Kung administrative case yan. Halimbawa, hindi magandang relasyon, pwede nyo ibato. Kaya nga ho kayo may ethics committee. Pero, any power to investigate in aid of legislation, wala po. Pero meron ho tayong power na magpasa ng batas. Kulang-kulang ho talaga sa sangguniang barangay. And kasi, ang presiding officer pa rin ng sangguniang barangay, hindi vice mayor. Ang presiding officer is kapitan. Ang batas, local government code, ayaw nilang pagkaguluhin masyado yung ganun. Kaya merong mas mataas sa atin. Merong halimbawa kongreso o senado, tayo ay naandi ni lamang. Pero legislators pa rin tayo. Tandaan nyo po, wala ho kayong power to investigate. Meron lang ho kayong power to pass ordinances. Ayan po ang ating pong naging topic ngayon. Sana po nakadagdag aral po sa ating mga kagawad at syempre sa atin na rin mga kapitan sapagkat may mga kapitan na nagpapasindak naman sa kagawad, nagpapaimbestiga siya, wala ho talagang ganun. Kahit naman magkaroon ng investigasyon, wala tayong adjudicatory powers. Wala tayong power to decide na ikaw ay guilty o hindi. Kung gusto ninyong kasuhan niyo sa ombudsman, yung ombudsman kakasuhan kung sino man dyan sa Sandigan Bayan at doon magkakalaman kung ano man. Pero the burden of proof, syempre, yung kumakaso. Kung sino ang hahatulan na guilty o hindi. Sa Sandigan Bayan po lahat yan. Kaya po, in behalf of Kapitan Don Francisco, SK May Salazar, at Kagawad Marie Formentera, ako po si Butch Serrano. Kita-kita po tayong muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa